Sa atin namang pagbabalik sa kasaysayan, kilalanin natin ang tinaguriang ama ng bagong kasaysayan na si Profesor Dr. Zeus A. Salazar. Ihahatid sa atin yan, Hinshaw Chua sa Showtime. Ako ay Pilipino. It's Showtime! Para sa marami nagmamahal sa kasaysayan ngayon, mentor nilang maituturing ang isang historiador na nagngangalang Zeus A. Salazar. Ha? Who's that Pokemon? Kilalanin natin siya. Si Zeus ay isinilang sa Tiwi, Albay noong April 29, 1934, 80 years ago, kina Ireneo Salazar at Luz Ataiza Salazar. Nagkamit ng edukasyon kapwa sa Bicol at Maynila at nang magtapos ng AB Kasaysayan sa UP Diliman noong 1955, pinarangalan bilang summa cum laude. Matapos nito sa loob ng mahigit isang dekada, inikot ni Zas sa kanyang pag-aaral ng iba't ibang kurso sa Sorbonne Université de Paris at iba pang paaralan sa Pransya, Alemanya at Olandia. Nagturo din siya sa Italia, Alemanya, Croatia, Montenegro at Australia. May tuturing na Renaissance man, hindi lamang siya historiador, kundi etnologo rin na mas malawak na naghahambing ng mga etnografiya o pag-aaral ng mga grupo sa mundo. Psikolohista din siya at polyglot, nakakapagsalita at nakakapagsulat sa mga wikang Filipino, Bicolano, Ingles, Espanyol, Pranses, Aleman, Italiano, Ruso at Malayo. Maaari namang siya ay nahumaling na lamang sa timyas ng buhay sa ibang bansa. Ngunit sa maraming pagkakataon, may kung anong nanghihila kay Zas pabalik sa bayan. Nagbalik at nagturo sa Universidad ng Pilipinas at nakilala bilang isang terror teacher, mabagsik at istrikto. Kaya para sa mga estudyanteng dumaan sa kanya, tila isang badge of honor ang mapasa siya. Naging isa sa mga pinuno ng Diliman Commune noong 1971 at isa sa mga unang ekspertong nagduda sa pagkatuklas ng rehimen ni Pangulong Ferdinand Marcos ng isang grupong Stone Age, di umano ang Tasaday. Hindi nakapagtataka na kinulong siya ng ipataw ang batas militar sa Pilipinas noong 1972. Ngunit, Hasaan, napiling maging isa sa mga ghostwriter ni Marcos sa kanyang tadhana, The History of the Filipino People, na iniwan din niya kinalaunan. Habang nasa Alemanya noong taglamig ng 1984, nang malamang ayaw ilimbag ang thesis ni Nilo Ocampo na katutubo Muslim-Kristiyano, Palawan 1621 to 1901, dahil ito ay nasa wikang Filipino. Itinatag niya ang bahay sa haliksikan ng kasaysayan at inilimbag ito. Noong 1987, naging tagapangulo ng UP Departamento ng Kasaysayan at noong 1989, naging dekano ng UP Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya. Kasama siya sa mga nagtatag ng Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino, Adhika ng Pilipinas at ng Bagong Kasaysayan Incorporated. Siya ang ama ng pantayong pananaw o ang pag-aaral ng kasaysayan natin hindi sa perspektiba ng dayuhan na naging kamalayan natin sa matagal na panahon, kundi sa sarili nating perspektiba. At kung kausap natin ay mga Pilipino, dapat nagsusulat tayo sa wikang Pilipino na naiintindihan ng bayan. Siya rin ang pangunahing tagapagtaguyod ng bagong kasaysayan o ang pag-aaral ng kasaysayan mula sa pagkaintindi o kultura ng mga Pilipino, hindi yung politikal lamang. Bathala ang tawag sa kanya, hindi dahil sarili, ngunit dahil ito ang direktang salin ng kanyang pangalang Zeus. Ngunit, matayog din siyang puno na inalagaan ang mga mas nakababatang historiador. Salamat, Sir Zas, na noong sabog ang aking maraming kaalaman sa kasaysayan, kaisipan mo ang nag-ayos at nagbigay ng sagot sa tanong na, para kanino ba ang ginagawa ko? Para sa bayan. Ako po si Hinshaw Chua, para sa telebisyon ng bayan. And that was Showtime.